Nung bata ako parang may mga na-depress kasi ako nung bata ako tapos parang Hmm. nag-start akong magkaroon ng suicidal thoughts. Hmm. Oo, actually nagkaroon na ng point na naglaslas na ako nung bata ako. 'Pag Gano'n. bipolar po kasi puwedeng maging sobrang depress ka o kaya naman po sobrang high nung pakiramdam. Ah, Kaya madali po kayo mainis gano'n? depende po, minsan gano'n talaga. Yung mood niyo? Opo, na yung mood swings po. Kumbaga 'di ba yung iba ano lang nila simpleng mood swings Opo. lang, hindi po nila na yung iba po yung sa bipolar. Hindi po basta-basta mood swings lang siya. Ano yung nagti-trigger sa inyo ma'am 'pag mga gano'n? Sa'kin po depende. Minsan stress related, Oo. tas minsan parang 'pag may nangyari ganyan nati-trigger ka. 'Pag stress ma'am, maano siya? Opo, uma-atake siya normal. 'Pag ano ka ma'am, yung 'pag na-excite ka? Yun gano'n din po. Kasi parang pagka andun ka sa higher up, hindi ka depressed. Minsan naman parang sobrang risky ng mga ginagawa mo. Parang puwedeng magubos ka ng pera. Kumbaga parang hindi ka nag-iisip kung ano yung gagawin Yung pala yung mo. mga bipolar 'no? 'Pag nate-tense ka gano'n din? Pagka po yung mabilis magkaroon ng anxiety. Kailan mo siya ma'am, kailan mo siya naramdaman na may ano ka? Ano po, actually matagal na po pero nagpa-check up lang ako nung 2019 pa ako magpa-check. Yun, simula po noon nagte-therapy na ako parang depende po kapag may atake ako, minsan every 1 week, every 2 weeks, ganyan. Di ano yung ano ma'am, yung parang ano yung naramdaman niyo na parang hindi na ano yung Ano po, hindi na ako makapag-concentrate sa trabaho, ayaw ko nang bumangon ng kama, parang nagkukulong lang ako. Kasi sobrang depressed parang yung anxiety attack, pakiramdam. parang gano'n. Opo, ganun siya. Tapos neuro ang ano niya ma'am. Ano po, psychiatrist. Pares tayo ma'am ng trigger. Sa akin kasi ma'am ganun din. Pag yung sobrang pagod at saka yung stress, tapos lumalakas yung mga tics ko, yung mga movement ko. Opo. Kapag na-excite ako, ganun din. Kapag natetense ako, ganun din yung ano ko, mas lumalakas yung mga ano ko, yung tics ko, yung maggalaw ko. Opo. Kapag nakalma na siya, yun din nababawasan. Ang pinaka-importante daw po, sabi nung psychiatrist, is yung tulog. Kailangan kumpleto yung tulog mo talaga. Oo. Para kumbaga mas mabawasan yung Pahinga talaga, no? kasi po ako minsan hindi talaga ako nakakatulog. Parang kaya ko pong hindi matulog ng mga ilang araw. Kasi sobrang active nung utak. Ano yung nagsimula? Ano yung naging sign yan? Nung bata ako parang may mga na-depress kasi ako nung bata ako. Tapos parang nag-start ako magkaroon ng suicidal thoughts. Actually nagkaroon na ng point na naglaslas na ako nung bata ako. Pero ayun, parang ang ginawa ko nun is sinurround ko yung self ko ng mga kaibigan na talagang tulungan ako para hindi ko na siya maisip. Tapos, so since may mga kaibigan ako na nakakausap ko palagi, nakatulong yun. Mga ilang taon ganun, ma'am? Maramdaman mo yan? High school pa lang ako no. Doon mo naisip na parang hindi normal yung nangyayari sa'yo? Oo. So doon ka naisip na magpatingin na talaga? Actually, hindi pa ako nagpatingin nun. Syempre parang hindi ko masabi sa parents ko. Kasi, syempre bata ka pa, parang hindi mo maisip na may ganito akong naiisip. Kasi hindi ako nagsabi sa magulang ko na gano'n na yung nararamdaman ko. Tapos ayun, parang na lang siya. Parang na-suppress siya. Tapos, lumabas siya nung 2019. Yun, nagpa-check na talaga ako. Kasi nga, feeling ko, iba na talaga? Hindi talaga siya normal na nararamdaman mo. Kasi, ano yung may nag-ano ma'am? May magpatingin ka? Or ikaw na mismo yung sa sarili mo na, hindi kailangan ko na magpatingin? Yung husband ko that time, sinabihan niya ako. Kasi, parang after kong manganak, para akong nagka-PPD. Yung powder post po, sa mga ano yun ma'am, na yung hirap din yung gano'n. Oo, so parang dahil doon, kumbaga parang na-retrigger siya na so doon ako nagpa-check ulit. Tapos doon ako na-diagnose na. Malaking bagay talaga yung ma'am, magpatingin talaga, no? Oo. Kasi alam mo sa sarili mo, may ganito pala talaga ako. So, kasi parang alam mo kung saan ka talaga lulugar, ano? Kasi na-suppress lang siya, pero hindi siya na-address. Ano yung ma'am, namamana ba yan? Sabi po, may chance na mamana siya. Anak mo o susunod na ano? Pwedeng anak, pwedeng direct po.
Siyempre yung ating dasal pares lang na sana wag na malipat Oo sa nga, no. kasi- Kaya kumbaga parang alam mo na yung yung dadaanan nila eh. Kagaya ko, alam ko yung pagdadaanan ng sa susunod sa akin. Kamukha ko ma'am, di ba sa ako nakikita niyo personal na ganito yung kinikilos. Yung tingin sa'yo ng mga tao kung paano ka titignan nila, kung paano ka huhusgahan nila, di ba? Ganun yung sa kaya parang ang hirap, ang sakit sa para sa, siyempre kung hindi mo kaya, di ba, kung di yung susunod, hindi na kaya yung ng ibang tao, mas kaiba, parang mas gusto magkulong sa bahay na lang, hindi na lumabas. Yun yung mga kaawa, di ba? Sana, sa atin na lang, na wag na siyang lumipat Huwag na lumipat. lipat na sa iba, kahit sa mga kaapu-apuhan natin, wag na sila lumipat. Diba? Napakalaking bagay talaga yung awareness. Kasi iba, parang akala nila, okay ka lang. Hindi nila alam talaga yung talagang, ano ba yung pagdadaanan mo, ano ba yung nararamdaman mo. Kasi syempre, ang daming nangyayari na pwedeng mag-trigger talaga. Kaya maganda yung support system mo din na Yung tao sa paligid mo. Yun ang pinaka napakamabisang gamot eh. Yung ba ma'am yun sa inyo may gamot? Meron po, araw-araw tinitake ko para kasi Pamparelax. opo. Tsaka para mabalance yung yung mood mo. Pero kumbaga parang hindi siya mawala, andun pa rin siya sa'yo. Opo, Parang parang sa akin din ma'am, tutulad wala pa talagang gamot. Yung mga pwedeng inuming gamot na makatutulong para mabawasan yung tics namin, maging kalmado. Pero hindi siya talaga mawawala, andun pa rin siya. Pero yung respeto at pag-unawa ng mga tao sa paligid mo, isang malaking gamot na yun para sa mga kagaya natin, di ba? Malaking bagay yun na mga nasa paligid mo ay naiintindihan ka nila. Kasi ang hirap nung yung nasa paligid mo, hindi ka naiintindihan. Ang hirap kumilos ng gano'n. Tsaka ang hirap, ang yung pakiramdam mo, parang yung araw-araw ka na nahihirapan sa ginagawa mo. Kasi yung mga tao sa paligid mo, hindi ka naiintindihan. Sinabi rin po nung psychiatrist yun na parang dapat yung mga taong kapaligid sa'yo aware dun sa situation mo. Malaking bagay talaga yun, Oo, ma'am. para at least matutulungan ka nila kung sakaling kailangan mo ng Kung hanbawa naman, meron kang message sa mga kagaya mong ganyan, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Sa mga dumadaan sa ganyang kamukha ng kaso? Sa akin kasi, ang pinaka-important talaga is yung ma-recognize mo may something na, kumbaga na may something na kailangan i-address. Kasi yun yung pinaka-start. Parang, baka kasi late na pagka hindi nila in-address agad. So, kailangan ma-identify, kumbaga parang i-accept nila na may something wrong sa akin. Kailangan ko ng help. Kasi ang bipolar po, pwede kasing magkaroon ka ng suicidal thoughts. So, I think yun yung isa sa mga pinaka dapat na i-worry mo na syempre ayaw mo umabot na magkaroon ng time na nag-suicide ka. Alam mo na mag-suicide na yung kaya kailangan talaga ma-identify mo sa sarili mo na may kakaiba na ako nararamdaman. Tapos ayun, pagka kung hindi mo pa kaya ng magpatingin sa psychiatrist, parang find someone who you can trust. Parang Pwede. Malaking bagay po, no? Oo, kasi malaking bagay talaga. Yung ba pagkakatiwalaan talagang alam mo na... Oo, na hindi ka i-judge na pagka sinabi mo ganito, dito kasi hindi lahat ng pagkukwentuhan mo, makatutulong sa'yo. May mga iba kasi na parang may mga ganun, di ba? Parang kailangan mahanap mo yung taong ganun. Yung may mapagsasabihan. Sabihan ko talaga ng pagdadaanan mo, no? Pero ang pinaka-importante talaga is yung acceptance na may something na kailangan i-address. Doon naman sa mga tao sa paligid mo, gano'n na pili mo hindi naiintindihan yung ano masasabi sa mga tao sa paligid mo? Siguro ang doon, it's really more on parang kailangan ma-highlight lang talaga yung education about mental health para mas maintindihan nila na hindi ganun kasimple. So, dapat maintindihan nila yun na meron talagang mga taong may sakit na hindi lang mukhang may sakit. Mukhang okay sila, pero hindi sila okay. Oo. So, dapat kumbaga parang wag silang maging judgmental. Kumbaga parang wag muna tayo mag-komento hindi maganda kung hindi mo naman talaga siya nakikilala. Doon sa mga tao na ma'am na naintindihan yung sitwasyon mong ganyan, mas na may sitwasyon sa kanila. Sa akin very important. Parang thank you at ginagawa nila yun. Kasi important yung nila yung role nila sa society. Kasi nga naiintindihan nila kung paano nag-work. Diba? Parang dapat kung kaya nilang mag-influence pa ng ibang tao para intindihin yung mga ganitong klaseng much better. Pero ma'am, ikaw naniniwala ka ba na kaya binigay sa'yo kasi alam nilang malakas ka? Sa akin, siguro. Pero syempre may mga point naman din na nagkaroon ka ng time na as in very down. Pero siguro baka nga binigay siya sa akin kasi alam na kaya mo. Meron akong support system na makakausap para matulungan akong ma-address yung
yung situation ko. Saka siguro kumbaga parang alam mo yun na parang gagamitin kang instrumento para kumbaga parang ikaw din mag-share sa ibang tao na ipaliwala sa nila yung katipigataan ng mga taong kagaya namin. Kagaya ko, parang siguro ginamit din niya ako maging instrumento na yung kaya kong gawin, yung kaya ng gawin ng mga kagaya namin. Na being aware sa ganito. Na kailangan talagang unawain at itindihin yung mga katulad ko rin na gatong may condition na Tourette syndrome. Kaya kailangan talaga mas lumawak siya, ma'am, na mas malaman ng marami. Oo. Gusto ba yung ganun, ma'am? Gusto mo yung ganun? Siyempre, mas better, di ba? Kasi mas marami talaga yung nakaka-experience nung na kung i-share natin sa social media yung na yan, ating kwento na yan, okay lang ba sa'yo, ma'am? Okay lang po, kuya.